Looking at all of you, I remember when I was in your place more than 40 years ago. It's nice that you made it through the years of hard work, sleepless nights, and countless sacrifices. Not just you, but also your families and your loved ones who stood by you every step of the way. Tourism right now contributes close to 8% to our GDP. And that is something that we want to increase. When the national government, the local government, and the private sector work together, hand in hand, not opposite sides, but hand in hand, this is what we can achieve. So yan po, magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-BBM yan. Oh, welcome po sa aming ika-11 episodes ng Salamat PBBM. Grabe, napakabilis ng panahon. Kailan lang pinaplano lang namin to. Tapos ngayon, pang 11 episode na pala. So ako po muli, si Paleris sa TV, bago ko ipakilala itong dalawa na to, na nagwagwapuhang mga vlogger, maganda pala pag-uusapan natin ngayon, ha? O ito na po, si Yayam. Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM. No? Maganda po ang ating topic ngayon dahil ngayon i-assess natin kung ano-ano yung magagandang sinabi ng ating Pangulo nung nakaraang SONA 2025. Paki-share lang po ang aming podcast para mas marami namang mga kababayan natin na makapanood sa amin. Ayan, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. Malinaw po ba yung audio natin? Comment yes lang kayo dyan. Kung loud and clear yung ating audio. At kung hindi naman, sige, comment no lang po kayo dyan para ma-adjust natin. Nagkaroon din po ng post-SONA patapos po ang State of the Nation Address ng Presidente. So magbibigay tayo ng mga detalye patungkol po sa mga nasabi doon sa post-SONA at the same time yung SONA mismo ng ating Presidente. Dumako tayo sa third portion ng ating Salamat PBBM podcast. Ito rin ha. Very strong din po yung statement ng ating presidente, yung mga nagsisingit sa budget natin kapag hindi po yan aligned sa National Expenditure Program natin na binusisi na yan ng executive, binusisi na yan ng DBM, inaprubahan na ng presidente yan. Kapag yung ipapasa ng House of Representatives at ng Senado ay hindi aligned doon sa NAP, ibibito ng presidente yan, ibabalik niya yan. Kasi maraming mga hocus-pocus pagdating sa BICAM, nag-i-insert ng mga budget. Isa yan sa dahilan kung bakit nababash yung gobyerno. May mga senador na nagpapasok ng billions of pesos tapos malalaman mo sa probinsya niya pala iaalat yung napakalaking pondo na yan. Ako po, isa yan sa ayaw na ayaw ng ating presidente. Ibabalik niya yan. Di baling mag-reenacted budget tayo. Ibig sabihin ng reenacted budget, yung budget ngayon, ng previous year, yun ang i-implement. Yun ang gagamitin sa 2026. Explain lang natin ng konti. Ano ba yung NEP? Yung NEP po, yan po ang National Expenditure Plan or Program na nanggagaling sa DBM, yung Secretary Amina Pangandaman. Sinasubmit yan after the SONA, isinasubmit niya sa Kongreso. Both houses of Congress, sa House of Representatives at sa Senate. Ito namang Congress na to, i-deliberate naman yan yung NEP na yan. No? Kapag nakagawa na sila ng final version after bicameral conference committee, ibig sabihin nag-meeting na yung House of Representatives sa Senate at meron na silang final version, itong NEP na to nagiging General Appropriations Bill. Bill muna. Bill muna. General Appropriations Bill. GAB. Itong GAB na to, isasubmit sa Malacanang. Ngayon, kapag nagustuhan ng Pangulo ang bill na ginawa nila, itong budget na to, pinirmahan niya, yun ang tinatawag na General Appropriations Act. Nagiging batas na yun. Yun ang dapat ang sundin pagdating sa budget. No? Ang problema kasi, dahil may mga nag-i-edit, may nag-hocus-pocus, may mga nadadagdagan. Insertions. Mga insertions. Kilala niya. Kilala namin. Ang tanong dyan, bakit kaya sila nag-i-insert? May pakinabang ba? May ano ba sa kanila? May tutulong ba sa kanila yan pag insert na yan? Palirista. Walang iba kundi ROI. ROI ng nagastos mo nung eleksyon, kailangan mo mabawi. Kasi kung maraming project sa lugar mo, kung maraming project sa lugar mo, kickback. Di ba? Babalik sa'yo yan, At ROI. karamihan dyan, nasa pagmumukha ng flood control. Totoo. Tapos ang masama dyan, kapag malakas ka sa nag-i-insert o sa mga Panginoon, no, mas malaki yung iyong insertion. No, kung di ako nagkakamali, yung Bulacan nakatanggap ng 12 billion eh. Oo, Bulacan. Ngayon sa budget ngayon, di ba?
Kaya itong administrasyon na ito, kasi mas mahigpit si Presidente ngayon eh. Susuriin namin yan eh. Talagang ibabalik namin yan sa iyo pag nakita namin na may mga siningit kayo dyan eh. At pansinin ninyo, sinimulan niya na yan, 2020, budget for 2025. Sinimulan niya na yan, yung mga unprogrammed funds, unprogrammed appropriations, binito niya yan. Napakalaking halaga. Ibig sabihin, binawasan niya. Sabi sa inyo, huwag niyong gagalitin ang ating Pangulo. Nakamatindi pala dyan, inutusan na pala ni PBBM, balik mo sa isang inutusan na pala ni PBBM ang Regional Project Monitoring Committees na i-validate nila kung alin ang totoo, alin ang palpak, alin ang unfinished o fake projects para may managot. Oo. Kasi kung mag-insert ka, ang ating Pangulo. Weak leader pa yan ha. Mag-insert ka ng halimbawa, mag-insert ka sige 2 billion flood control project sa lugar nyo. Ghost project pala yan, di ba? Hindi na ma-validate. Kuha ang taong bayan dyan, tayo rin ang babahayin dyan. Parang gusto ko na tumakbong senador sa susunod, hindi nakagawad Saan ba? Kagawad saan ba? Saan ba yung plano mo? Alam mo, palirista, tutulungan kita, ipopromote kita. Kasi gusto ko kung paano mo banatan sa entablado ng mga dilis. Isipin mo, grabe, lalaki ng insertion. Buhay ang pamilya. Ang magandang move naman dito, kasi nung sinabi ng presidente sa zona yan, in fairness sa House of Representatives, umaksyon agad, nagsalita agad dyan si Romualdez Speaker Romualdez. Ang sinasabi niya, yes boss, di ba? I-open nila yung bicameral committee conference. Hindi lang ata yung bicameral eh. I-open pati nila. yung mismong deliberation. Kasi deliberation, Both Senate and Congress or House of Representatives, magkakaroon ng deliberations yan sa mga committee levels, departments, di ba? Sa mga heads of agencies. Okay? Yun pa lang dapat open na yan. Ngayon naka-live stream na yan eh. Yung deliberation, naka-live plenary sessions, naka-live stream na yan at nasa Congress TV din yan. Yung BICAM naman ang yung BICAM kasi ano yan eh, closed door yan eh. Pero sabi ni Speaker Martin Romualdez, magkakaroon ng budget reform. At iyan, isa sa publiko na natin yan, yung mga civil society organizations, pwede na kayo mag-participate. Which is malaking bagay yan. Kaya ngayon nung sinabi ni Speaker Romualdez yan, agad sumang-ayon ang ating Pangulo na gawin yan. Diba? Dahil gusto niya talaga maging transparent ang tungkol sa budget. Ang masaklap, ang Senado nagsalita rin. Ang sabi ng Senado, ito parte lang daw ng demolition job. Pero parte ng demolition job, pero inamin niyang merong 142 billion na insertion. Sabi niya, hindi naman daw illegal. Baka nalito lang yun, baka nalito. Ang matindi pa rito nalito na sa daming numero nasa isip. Sabi ni PBBM, kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. The list of project will be published for public review. Nako, yan ang mahirap dyan. Magkakaalaman ng mga pangalan. Matalino talaga ang Pangulo Magkakaalaman. Diba? Kasi kapag nakapublish yung mga proyekto palerista, malalaman ng mga taong bayan, lalo kung taga dun ka, kung saan malapit yung proyekto, na kung totoong nagkaroon ng project na ganyan. Correct. Diba? At saka kung magkano. Oo. Tapos, ikaw pag nalaman mong ghost project yan or hindi naging maganda yung project na yan, ikaw na mismo magsasabi sa gobyerno. Ikaw na mismo magsusumbong. Hindi kaya mapahiya talaga yung mga politiko dyan. Maraming mapapahiya dyan. Maraming mapapahiya talaga yan. Diba? Especially, ang dali na mag-post sa social media eh. Oo, Diba? correct. Kukunan mo lang yung picture eh. Katulad ng mga nakaraan na kakopy. Yung daan. Wala naman pala patutunguhan ng daan, pero nilagyan ng bridge. Yung mga ganon, di ba? Dead end pala yung daan, tapos lalagyan mo ng bridge. Kaya nang sinabi ng presidente yan, na isa sa publiko yan, maraming namutlang congressman. Talaga. Talaga mamumutla May sila. mga namutlang. Alam mo itong maganda sa gagawin ni PBBM. Itong sinasabi na iba na pananakot lang daw ito sa mga congressman para raw hindi bumaliktad sa kanya. Tutusin, hindi niya po yan kailangan. Kasi hindi na yan tatakbo. Presidente na yan eh. Hindi naman yan gaya ng iba na sakin na nagbe-mayor, na nagko-congressman pagkatapos ng presidente. Diba? Alam niyo, pag tinanong si BBM, alam ko ang sasagot niya. Ano sasagot niya? Watch me. Watch me. Diba? Sabagay. Pwede. Pero sa totoo lang, ako natatakot kay PBBM. Pag pinagpo-post sa yung mga pangalan ng mga buhayan eh, ako natatakot. Tapos sabihin pa niya, okay, tatlo, i-vlog niyo itong mga pangalan na ito. Ako, patay tayo dyan. Kasi basa muna tayo ng comment bago tayo mag-proceed, no? Kay Jocelyn Ligaspi. Ayan, watching from Science City of Muñoz. Nueva Ecija. Nueva Ecija, good evening po sa inyo. Ay, nandiyan kami nakaraan ha. Shoutout po. Si Bebang, wala pong ginawa si Villanueva dito sa North Sagaray o pinagawa nasa bulsa niya yung. Hindi po kami nagsabi yan, binabasa ko lang po yan. 12 billion. 12 Watching billion. is Jocelyn Legaspi, watching from Baka hindi naman Science po talaga City. sa sa lugar nyo. Hindi po namin i-confirm kung totoo o hindi.
Ayan, Star Barrett, ang tawag po sa ginawa ni Vice Pusit ngayon, kapal ng muka. Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, mahiya naman sila sa ating mga nagpapasweldo sa kanila. Asa na yun? Kaming mga OFW Na na tinitiis tinitiis na mahiwalay sa aming pamilya. Nawawala kasi. Oh. Ang para makipagsapalaran. papasa... Sa ibang bansa. Ayun. Magtrabaho naman siya. Trabaho. Hindi yung travel Ayan. lang. Ay, tama. Totoo naman din. Sabi kasi nagko-comment, pataas ang pataas. Mabilis kasi umangat yung comment Ayan, eh. swerte, ang susunod na presidente, wala na siya trabaho. Kasi ngayon pa lang, alam mo, hindi po swerte. Stress sa kanya yan. Pressure sa kanya. Pressure sa kanya yan. Kung paano niya hihigitan si PBBM, lahat ng ginawa ni PBBM, dapat higitan niya yan. Hindi pwedeng talo siya ni PBBM. At saka Kasi i-sustain. syempre, I-sustain oo, niya yan. i-sustain Kasi maganda niya. na. Ito, Oo. sige. Kaya, speaking of susunod, no, kaya dapat po piliin natin ang tamang maging Pangulo sa susunod na eleksyon sa 2028. Oo, kailangan. Kaya pag-isipan na po natin, wag na po tayong padaan sa mga drama-drama, sa mga arte-arte, sa mga binabayarang vloggers para i-promote sila. Oo, kailangan, iboboto Alamin po natin. na agad natin kung ano ang nagawa na niya sa Oo. bayan. Correct. Kailangan iboboto natin, matalino, gaya ni PBBM. Masipag, At may may puso, malasakit, may malasakit. pagmahal, hindi tanga, hindi Ob. payabang, hindi padrama, Hindi korap, hindi kurap at hindi puro bakasyon. meron ako dadagdag. May asawa at pamilyang maayos. Kahit Si walang PBBM. asawa. Kahit walang asawa. Basta may pamilyang maayos. Oo. Okay, sige. Dumako tayo sa next part. Ito po, na-mention din po ng ating presidente, yung pagbibigay ng importansya sa livelihood ng ating mga kababayan. Kasi hindi naman forever dependent ka sa kamag-anak mo, forever dependent ka sa gobyerno, umaasa ka sa gobyerno. Dapat, pag sarili ka rin, may sarili kang negosyo. Siyempre, ang number one na kailangan ng mga small and medium enterprises natin, puhunan. So tinitiyak ng ating presidente, dadamihan po yung access ng ating mga kababayan na magkaroon sila ng puhunan, makapagtayo sila ng sarili nilang negosyo. Kasi MSME, micro, small and medium enterprises, 99% ng mga negosyo sa Pilipinas ay parte ng MSME. So yan ang tiniyak ng ating presidente. Bigyan natin ng puhunan, bigyan natin sila ng access. Kung may interest, maliit lang po na interest. At syempre, pag nagnegosyo ka, di ba, tayo ka ng bigasan, di ba, nakahiram ka ng 50 mil sa gobyerno, syempre, kailangan mo ng tao, madadagdagan yung magkakaroon ng trabaho. Damay-damay na. Copy. Nag-compute agad ako. Kita mo naman Ah. Yung 142 billion na insertion, kung napunta sa mga walang hanap buhay o bibigyan mo ng livelihood o negosyo, alam mo bang 2.84 million na Tao. kababayan natin ang magbebenepisyo, makakatanggap ng 50,000. See? Di ba? So kung 2.8. doon na lang napunta yan, imbis sa mga insertions na yan, no? Ang O kaya sa tanong. mga flood projects na binubulsa, di milyon ang kababayan natin tanong nga mawawala dyan sa yan. poverty. Ang tanong nga dyan yan, pag sinunod niya ba yan, may kita ba siya dyan? Wala. Wala. Hindi yun niya nga. kailangan. lang. Hindi niya kailangan. Di ba? Hindi, yung nag-insert ka. Yung nag-insert. Di ba? Yun Yung lang, nag-insert. wala. Di ba? Yun. So imagine mo ha, kung distribute natin yan sa mga kababayan natin, kasi ngayon 4% na lang yung unemployed natin eh. Oo. Bababa pa yan. Oo. Diba? Baka pumalo na lang yan ng 2% or 3% o lahat na may trabaho. Kung di ako nagkakamali sa ating figures, almost 51 million ang ating workforce, right? Ang sa 51 million na yan, 96% ang may trabaho. 4%, tama ka, ang walang trabaho. So 4% of 51 million, ilan yun? Di ba? Basta marami. Compute natin, ha? Compute natin. Sige, yung ating CPA, mag-compute muna siya. Sige, habang nagko-compute ka dyan, 41 partner, times point, So, etong ginagawa ni 04. PBBM, parang, 1.64 million lang. no? Oh, ang ano, ang linawin mo, 1.6 million ang, 1.64 million ang walang trabaho. oh, O kung bibigyan mo ng puhunan yan, small business, ay micro business, o pagpalagay mo, bigyan mo tag 50,000, di ba? Magkano yun? Sobra-sobra pa yung 82 budget billion insertion. Sobra pa. Sobra-sobra pa. Sobra yung oh. budget insertion. So, yun talagang ito, hindi namin ibenta to ha, talagang nababalita naman ito, baka sabihin nyo, naninira lang kami sa isang politiko. Totoo po yung Ang mga sinasabi narinig nyo rito sa amin. Ang sinasabi din ni PBBM, yung collateral-free loans, Yun nga yun. isinusulong Oo. din ng presidente. Yung wala kang, kasi usually naman ang mahirap, nagsisimula sa negosyo, wala pang properties yan eh. Wala ka pa magagamit na collateral, di ba? Tiwala lang, Oo. di ba? Tapos bayaran mo rin. Kung makautang ka sa gobyerno, bayaran mo rin para yung mga susunod na manghihiram, may mahihiram Alam mo, sila. maraming models yung pagpapautang na yan. Yung nabalitaan nyo ba yung Grameen Bank? Yung ganung modelo. Kung i-adapt natin yon, papautangin sila kahit walang collateral. Di ba? Tuturuan sila kung paano magnegosyo, kung paano magkaroon ng
kung paano gawin yung basic accounting para malaman nila kung kumikita sila o hindi. Ah. No? Malaking bagay yun sa mga nasa laylayan. No? At covered din ito, syempre yung mga kasamahan natin, mga mangingisda, mga magsasaka, Correct. yan din ang binibigyan pansin ng ating presidente. Bigyan sila sa access sa mga loans. Kaya na-mention din natin sa previous vlogs natin, kung ikaw ay magsasaka, ikaw mangingisda, make sure na parte ka ng asosasyon, parte ka ng cooperative. Kasi sa kanila usually sila yung may access Oo. para sa mga pautang Kaya nagiging successful yung Grameen na sinasabi ko. I-group kasi kayo niyan. Tuturuan kayo, i-orient kayo. Ngayon, lahat kayo responsable sa utang na ibibigay sa inyo. Okay? Tsaka Kaya hindi ka pwedeng kunyari, ay tatlo, pag pinautang, ikaw hindi ka nakakabayad. So kami ang magdalawa ang Sasagutin. mag-push sa inyo. Sasagutin. Or kami sasagot sa'yo. Pero hindi namin gagawin yun. Kaya na i-push ka namin para magbayad ka. So Damay-damay. kaya yung collection rate, mataas. Di ba? At saka meron rin pala mga livelihood training program si Pangulong Bongbong Marcos. Yan. May libreng pagsasanay at panimulang puhunan mula sa pamahalaan para sa 2.5 milyong mahihirap na pamilya upang makapagsimula ng kanilang sariling kabuhayan at negosyo. So yung negosyo talaga, aminin natin, yan talaga magpapaganda ng buhay natin. Ang negosyo kasi alam naman natin, sa sinasabi nila kapag empleyado, hanggang magandang buhay. Pero kontentong buhay. Pero kung gusto niyo talagang umasenso at yumaman, negosyo talaga. May comment si Manuela. Ito testimonial ito. Sabi niya, thank you PBBM sa tulong livelihood manukan. O isang testimonial yan, natulungan ng administrasyon ng gobyerno ni PBBM. Just itiingi nga mo abo Presidente Bongbong Marcos. Saan kaya yan? Ano ito, no? Ilocano ito, no? May manukan siya. Alam mo yung importante lang dyan sa mga pautang na ganyan, huwag masyadong stringent yung mga patakaran or requirements. Kasi kapag marami kang requirements, katulad ng ginagawa ng mga banks, mga commercial banks, hindi rin makakautang itong mga to kasi una-una, marami sa kanila, hindi naman nakapag-aral, hindi nakatapos, hindi naman marunong mag-prepare ng mga feasibility studies. Wala sa requirements. Di ba? Mga nire-require ng mga bangko. Ngayon, kung babawasan mo yung requirements dyan, luluwagan mo yung pagpapatupad ng pagpapautang na yan, maraming magka-qualify. Kapag marami mag-qualify, malaki ang porsyento na posible mag-succeed sa kanilang ginagawa. Aangat ang buhay ng mga tao. Diyan na lang papasok yung usapang valid ID. Kukuha ka ng valid ID, kailangan ng valid ID. Hindi na uso yan. Hindi ayaw na ng administrasyon na yan. IGOB na lang, meron na doon. Sige, proceed tayo doon kasi connected din ito livelihood, no? Dito naman tayo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Isa yan sa programa na gusto ng presidente na amyendahan natin yung 4-piece law. Kasi alam niya, nakita niya yung potential ng programa. Currently kasi may batas kasi tayo dyan sa 4-piece In-institutionalize kasi yan. Nakasaad doon sa batas, may provision doon na once na 7 years ka na sa programa, graduate ka na. So yung subsidy ng gobyerno, ititigil na. Pero ang pinupoint out naman ng DSWD at ni PBBM dyan, magkakaiba tayo ng kondisyon Posibleng ikaw after 7 years, umasenso ka na, posibleng ito, iba yung needs. So dapat manatili siya sa programa. So yan yung aamyendahan. Katulad ng iba, may ibang pamilya na bata pa yung mga anak. Di pa kayang tustusan lahat ng kailangan ng mga anak niya. Pag-aaral, pang-araw-araw, etc. Meron naman ibang pamilya na, kunyari, under nga sila sa 4-piece pero college level na yung anak. So kapag nakagraduate yun, magkakaroon ng trabaho. So mas maaga siya mawawala doon sa 4-piece. Doon na siya gagraduate. Saka isipin nyo, mahigit 1.5 million na pala ang mga nakagraduate na sa 4-piece program sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, nakaraos na sila sa matinding kahirapan at hindi na kailangan umasa pa sa tulong ng gobyerno. Maraming success stories yan. Meron pang mga under 4-piece, nagtatap sa board, merong nakakuha ng magandang trabaho, nagagraduate ng may honors. No? So ang daming example na ipapakita ang DSWD tungkol dyan sa 4-piece. At yung 4-piece, hindi siya basta dole out Conditional kasi yan. Dapat kung ikaw ay buntis, dapat magpapa-check up ka. Diba? Kung ikaw ay nag-aaral, dapat yung mga anak mo papasok. Kasi kung pala absent yan, ay kinukuhang certificate yan, hindi mo makukuha yung allowance. Diba? Conditional siya. May mga conditions. At ang utos din ng presidente, ito sa mga LGUs, sana narinig nyo yung utos ng ating presidente, hanapin nyo yung mga street families sa mga kalsada. Mga homeless. Ipasok ninyo sa 4-piece. Pwede na rin. Ipasok nyo sa programa. Mas maganda yan. Kasi sila dapat yung tinutulungan ng gobyerno. Ngayon, inatasan din ni PBBM ang pagbibigay ng mas malawak na tulong sa edukasyon kabilang ang TESDA, training para sa technical at vocational skills development at suporta sa mga estudyanteng nagnanais ng
kasanayang pangkabuhayan. Livelihood training. Yeah. Malaking bagay po yan sa... Alam nyo, yung purpose na yan, malaki talaga, marami natutulungan yan. Alam ko naman, bawat isa sa atin, meron tayong mga kilala, kapitbahay na membro ng purpose na talagang natutulungan. Pero hindi mo rin talaga maitatanggi na kapag may mga purpose rin talaga na kapag nagkabigayan, talagang nakakapagpariban din ng todo. Payout. Oo. Payout. Yung iba naman nagtutong it's, naku, bawal yan. Matatanggal kayo sa... Hindi, pero alam nyo, parang natapik ko yan nung nakaraang taon. May nag-comment sa akin, pinapablog, isang malaking bahay daw diyan sa lugar sa Makati na yung anak niya member ng purpose kahit malaki daw yung bahay at may abroad sila. Pero hindi ko na tinapik yun kasi syempre hindi naman natin alam yung mga... Alam mo, naalala ko tuloy doon sa barangay namin eh. Noong pandemic, panahon ni Digong, nakatanggap ng 8,000. Di ba maraming binigyan? 8,000 na. Alam mo kung anong ginawa sa 8,000? Pinangpuhunan sa droga. Pusher. Ay, totoo yan. Nahuli siya. Yun ang ginamit niya na puhunan. Sige, pupunta tayo sa ating next topic. Ito, Love for All. At charity ba? Love for All, nandiyan sa Malabon eh. Oo. Si First Lady mismo nandiyan. No? At syempre, nabigay po ng tulong sa mga taga Malabon. Alam naman natin Malabon, marami dyan lumubog po sa baha. So pinangunahan po ng ating First Lady, kasama po ng PCSO at iba pa pong ahensya ng gobyerno, yung pamamahagi po ng tulong, kasama po dyan si Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon. Mayor ng ng Malabon. Mahigit 2,000 pala na taga Malabon ang nabigyan ng libreng medical at social service ha. Karamihan ay mga pamilyang apektado ng matinding baha. Kasi pag Love for All kasama yan, may legal legal consultation, libre ang mga yan, di ba? Dami, hindi lang yung tungkol sa sa health, di ba? Ayan, basa yan. Ang pinamigay na ang ginawa sa Love for All, may libreng laboratory test like blood chemistry, ECG, X-rays, blood pressure check, saka STI immunization. Nagkaroon din ng medical and dental consultation sa Love for All. Meron din eye exams, meron pinamigay na gamot, vitamins, hygiene kits, no? At yung PhilHealth, consulta registration. Registration. Itong konsulta, hindi na yan na konsulta ang tawag. Pinalitan na yan. Yan na yung YAKAP program. Meron din PAW Legal Aid ha. TESDA Skill Training Referrals. Pag-ibig Housing at Loan Assistance, free police clearance. Uy, ayos yun ha. Financial aid mula sa PCSO. So yan po lahat ng binasa namin. Lahat po yan ay serbisyo na libre nyong matatanggap o ma-enjoy. Magpunta lamang kayo sa Love for All na proyekto ni First Lady. Abangan nila sa lugar nila kung kailan po magaganap yung Love for All. Kaya ibisitahin nila yung pbbm.com.ph kasi dyan po makikita ninyo yung schedule ng Love for All at eGov.ph. Yes, saka yung website ni First Lady. Makikita nyo yung schedule ng Love for All. Pero hindi rin matatawaran ang husay ni PCSO General Manager Mel Robles ha. Dahil ang kanyang partisipasyon ng ahensya niya kasama sina PCO Director Imelda Papin, Janet Mercado at Jennifer Guevara talagang sobrang sipag ng mga tao na yun na tumulong sa ating First Lady. Collective efforts kasi itong Love for All, no? So meron pong 1,500 na charity ba yung ipinamahagi po ng PCSO sa mga residente po ng Malabon, dyan po sa naganap na Love for All sa Malabon City Sports Complex, di ba? Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung charity ba, ito yung pinagdugtong na pangalan ng charity at timba. Charity timba. Ngayon, ano ba yung mga laman yan, Kakopi? Marami yan. Mga food packs yan. May mga bigas, may mga canned goods, may mga noodles kayo dyan. Medyo mabigat nga lang yan. Kaya kung ikaw senior citizen, medyo mabigat po yung charity timba na yan. Kompleto na po yan. I think maglalast yan for 5 to 7 days. Kung halimbawa, 3 o 4 kayo sa pamilya, malaking bagay po yan. Lalo na sa mga taga Malabon kasi binaha sila. Yung iba hindi pa nakakapagtrabaho dyan. Pero palang binibigay ang PCSO sa mga LGUs. Katulad to sa Malabon, more than almost 1.4 million na ang nabigay nila sa kita ng PCSO. Pero palang share yung mga LGUs. Ngayon ko na nalaman So, tumutulong ang PCSO po natin sa mga LGUs. At from January to June, 1.4 million na nabigay nila. Ang PCO, ito ay aktibong partner ng Love for All ni First Lady Lisa Marcos mula pa noong 2024. Katuwang si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagbibigay ng serbisyong medical sa iba't ibang panig ng bansa. Ang Malabon po, pang 26 na po yan. Imagine mo pang 26 na po yan na LGU, Local Government Unit,
na nasuportahan po ng PCSO sa ilalim po ng programa nilang yan. Imagine 26. Marami-rami pa yung mapupuntahan itong programang Lab for All. Ulitin ko, yung Lab for All, meron na pong lab mobile clinic o mobile health center, yung 82 provinces sa buong Pilipinas, no, na binigay ng ating Pangulo at First Lady. Nakaraan din Lisa sa Sampaloc, di ba? Pagtama ng bagyo, si Presidente nasa Amerika that time eh. Si First Lady nagpunta dyan sa Yun Sampaloc. yung nabigay ng charity ba? Nabigay ng charity ba? Marcos. Timba. Mm. Di ba? Isipin nyo na lang, di ba? Isipin nyo na lang. Kung masipag ang ating presidente, hindi rin nagpapatalo yung kanyang asawa. Talagang todo-todo rin ang sipag na inaalay sa mga Pilipino. Mga ka-BBM, Palerista ka-coffee, kailangan natin congratulate din hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos, kundi pati si First Lady Lisa Araneta Marcos. Oo naman. Dahil sa success po na itong SONA 2025, di po magiging successful yan kung hindi tinutukan ni First Lady. Hands-on kasi siya eh, no? Very hands-on po si First Lady. Ayaw niya mapahiya ang kanyang asawa. Laging gusto niya kapag merong activities na involve ang kanyang asawa, kailangan maging perfect or almost perfect kung di ba Ang ganda ng perfect. Sona. Napakaganda Very ng Sona. smooth. Very smooth. Very yung Sona. smooth at tumatak yung mismong speech na ating Pangulo no, Correct. sa taong bayan. Even yung mga pinks, Oo. Oo. tuwan-tuwa sila dun sa speech ng Presidente. Oo Kasi naman. 10 times, i-quote natin sila, no? 10 times better than Duterte. Oh, Very correct. decent and very statement. Statementship Yung- yung, ni delivery. Pangulong BBM pinakita doon. Pero nakakapagtaka lang kasi hindi talaga may tatanggi si First Lady Lisa Marcos. Malaki tulong talaga dito sa ating presidente kay Pangulong Bongbong Marcos kahit nag-iisa siya. Bakit yung nakaraan 13 parang wala masyadong proyekto? Hindi ba sila nagbibigay ng tulong doon kahit 13 sila? Kasi Bahala ka. wala yan. Bahala na sila dyan. Anyway, sige, ito. Medyo move on tayo sa next topic natin, no? Itong usapin ng impeachment. Sige, Diba? Kasi pag-usapan natin. habol natin, may oras pa tayo. Saglitan natin yan, saglitan. Nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema. Dinideklara niya ang constitutional itong articles of impeachment na nadjadya na ngayon sa Senado. Correct. Anong take mo dyan, partner? Ito nakakalungkot dahil sinalubong po ito ng maraming kritisismo, no? Hindi lang sa taong bayan na gustong matuloy ang impeachment trial, kundi ultimo mismo sa ating mga legal luminaries, mga eskwelahan, mga law professors, law deans, former justices of the Supreme Court, law associations sa buong Pilipinas po, no? Sinalubong ng kritisismo dahil ang feeling nila ay hindi nagbigay ng justice o tamang desisyon ang Korte Suprema. Oh. No? Ikaw, Palerista, anong... Eto naman kasing usapin ng impeachment. Kung tutusin, kahit ako, ayoko yung naging desisyon ng SC. Kasi syempre, karapatan talaga ng bawat Pilipino malaman kung saan napupunta yung pera. Kasi lang ba, ipagtanggol yung sarili sa impeachment, akala ko ba marami silang numerong senador, marami kakampi. Ba? Bakit parang natatakot na patuloy itong impeachment trial? Kaya hindi natin masisisi ang ating mga kababayan kung batikusin talaga ng todo etong Supreme Court. Kita naman sa social media, aliwat kanan ang batiko sa Supreme Court na medyo napipikon nga ang Supreme Court. At karamihan kasi sa mga justices natin dyan, sa Supreme Court, yung mga appointees siya ni Digong. So, Kaya hindi mo mawawala Hindi yung mawawala. agam-agam ng taong bayan Oo. na minabuti nilang Parang may bias sundin daw. ang kanilang loyalty sa appointing authority kesa sa... yun yung sinasabi ng mga Yung netizens. sinasabi ng mga netizens, yung mga nababasa natin sa social media and even sa newspapers, yung mga columnists, mga opinion makers, no? Ganun lang sinasabi. Kasi even yung mga senators, ang sinasabi ng mga senador, wala na kayong jurisdiction dyan. Correct. Kasi malinaw yung sa aming konstitusyon eh. Kami na yan. Oo, kasi Wala na ang kayong say ano dyan. doon, na-constitute na kasi yung Impeachment impeachment court. court. Nanumpa na ang mga senador. Oo. No? At ang ginawa ng Supreme Court ay pinigilan silang gawin yung trabaho nila na nasa Constitution natin. Kumbaga, merong nakikita ang ating mga legal experts and luminaries na hindi tama yung ginawa ng Supreme Court. Oo. No? Para Pero- silang kasing nag-create ng bagong procedure na wala naman before. Oo. Kasi ang problema dito, ang House of Representatives, sinunod nila yung procedure based on precedents. Yung mga dating previous nangyari, cases. no, sa impeachment, like yung kay ERAP, kay Corona, kay Merceditas Gutierrez, Ombudsman, Kay no? Bautista. Sinunod nila yon. Ang ginawa ng Supreme Court sa kanilang latest decision ay parang nag-lay down ng panibagong mga patakaran
na wala naman sa dating pangapatakaran. So hindi pwede retroactive. Yun ang sinasabi ng katulad ni former Justice Ascuna, di ba, sa kanyang sinulat, at yung mga ibang law deans, yun ang dapat hindi ginawa ng Supreme Court. Kasi kung meron kang bagong patakaran tungkol sa impeachment, dapat prospectively, sa susunod, in the future, i-apply. Hindi yung gagawin mo retroactive yung implementation. Kasi sinunod nga ng House of Representatives yung dating patakaran eh. Bakit mo siya bibigyan ng patakaran na hindi niya alam? So, ang tanong nga dyan ng isang kababayan natin nag-comment sa vlog ko nung nakaraan, paano raw naging unconstitutional yung impeachment ni BP Sara? Eh, yung pagbabanta niya pala. Di ba? Matatawag bang, hindi mo ba matatawag na unconstitutional yung pagbabanta niya? Okay lang ba yung magbanta? Kaya maintindihan mo rin yung yung hinaing ni yung rants ni Larry Gadon eh. Oo talaga. Secretary Larry Gadon eh, no? Oo talaga. Hindi mo masisisi eh. Hindi mo masisisi kasi, sige. Moving forward, ang Senado, sabi nila, pagdidesisyon, na-delay na naman na na-delay. Supposedly, August 4, August 6, magdidesisyon daw sila kasi by President, pwede nila kasing i-disregard yung desisyon ng Korte Suprema. So pagbobotohan nila yan, at yung decision daw po is August 6 nila ilalabas. Pero Ako hindi ako umaasa na ipagpapatuloy nila yung impeachment, no? Considering na ang kumampi kay Senate President Chis Escudero ay 19 para siya maging ang manatili na Senate President. Eh karamihan diyan pabor sa hindi pagkakaroon ng impeachment. So kaya pala gusto ng mga dilis na yung kaso ni Duterte doon sa SC gawin at hindi sa ICC. Kaya pala kasi ano mo na. Diba? Baka naman. Merong mga nag-iisip na ganun. Pero iba lang kasi hindi naman kasi pwede talagang ipasok sa ICC lahat ng kaso. Dahil ang mga kasong hinahawakan ng ICC ay tungkol sa mga crimes against humanity. So ito mga kabibim, grabe, napakabilis ng oras, napakarami pa rin namin dapat gustong pag-usapan. Kaso nakatali kami sa 1.5 oras. Kaya po, bago tayo magtapos, kinukongratulate po uli namin ang pinakamagaling na presidente, pangalawa sa kanyang tatay, kasi President Bongbong Marcos. Ayun, yan ang kagandahan ng napaka-disente ng first family, no? Talagang hindi ka magsisisi na sinusuportahan natin sila. Correct. Ganda ganda. Diyan mo masasabi sa pamilyang yan na hindi mo masasabi dyan, sayang ang tato kasi walang mga tato eh. Tsaka hindi mayayabag eh. Hindi mayayabag. Pinalaki ng maayos ang kanilang mga magulang. Congratulate din pala natin si Speakers dahil mataas yung kanyang ratings ngayon, pati si PBBM. Yan. Maraming salamat sa mga patuloy na suporta niyo sa kanila. At least ang publiko nire-recognize naman yung kanilang magagandang ginagawa. Through these surveys na lumalabas. No? Dahil 3 survey na lumabas eh. Puro nag-increase ang kanilang trust rating or performance rating. Kumbaga ito, validation ito na nasa tamang track itong administrasyon. Again, napipredict ko na kapag hindi natuloy itong impeachment trial, babagsak lalo ang rating ni Chis Escudero at ni Vice President. Ayan, so mga kababayan, so maraming salamat. Gustuin man naming mag-extend dito, nakasimangot na yung dalawang operator namin, gusto na kumain. So muli, ako po si Palerista TV at ito po dalawang kasama ko, magpapaalam sa inyo. Yayam Dizon po, 96,000 plus na po ang followers ko, dagdagan niyo pa. I-share niyo ang aming mga post po para maging 100,000 na. Ako naman si Ka Coffee, pasalamatan din natin yung mga tao sa likod ng Salamat PBBM Podcast. Ang ating mga producers, no, si Marky Yan Everyday, at si 31 Million Movement, of course, ang Bagong Pilipinas Studios, at ang ating advisor na si Sir Germs Estrada. Maraming salamat po. So maraming salamat. Huwag niyo po kalilimutan na suportahan palagi ang magandang proyekto at trabaho ng ating presidente dahil ito po ay para sa atin. So magandang gabi po. Salamat.